Krisis sa Marawi, napasok na ng mga tropa ng gobyerno ang Mapandi area na sinasabing stronghold ng Maute Group. Pero hindi naging madali ang pagpasok nila sa lugar dahil sa mga bandidong sniper na nakapwesto sa matataas na gusali. Isang sundalo ang nasawi sa bakbakang tumagal mula madaling araw hanggang kaninang umaga. Pagtitiyak naman ng Armed Forces, 90% ng Marawi City ang wala ng Maute. 20 hanggang 30 na lang din di umano ang natitira mula sa hanay ng kalaban. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangil. Emil? Jessica, nabalda ang ilan sa mga fire support vehicles ng militar at mayroong mga unconfirmed reports ng casualties sa pakikipaglaban ngayong araw para mabawi ang 2 tulay na hinawakan ng ilang araw ng Maute Group. Mula kaninang madaling araw hanggang pagsapit ng umaga, halos walang tigil ang bakbakan ng mga sundalo at Maute sa Mapandi area na pinaniniwala ang kuta ng Maute. Sunod-sunod ang pambobomba ng MG-520 attack helicopter ng Air Force. Sumugod din ang ground troops, panay naman ang ganti ng mga sniper ng mga bandido. Pero hindi ito pinalagpas ng tropa ng gobyerno. Bago magtanghali kanina, tuluyan ang nabawi ng mga sundalo, mga tulay ng mga Pandi at Bayabaw na papasok sa sentro ng Marawi City. Pero hindi naging madali ang pagdaan dito ng militar. Dahil sa gitna ng tulay, sinunog ng mga bandido ang isang fire truck. Ang isang V300 fire support vehicle nabutasan na ng gulong, nabasagan pa ng salamin matapos masabugan ng landmine at asintahin ng Maute. Pagpasok sa unang barangay, muling pinaputukan ng mga sniper ng Maute ang mga sundalo. Batay sa paunang impormasyon, isang sundalo ang nasawi habang 2 naman ang nasugatan. Kanina habang nakikipag-coordinate ang aming team sa tropa ng Marines, binanatan muli ng Maute ang detachment kaya pinalayo muna kami sa area. Ayon sa 1st Infantry Division ng Philippine Army, ang lamang ng Maute ngayon ay nasa mataas na ground sila at kita ang mga sundalo. Pero mula sa mahigit 50 na sinabi ng militar noong nakaraang araw, 20 hanggang 30 na lang daw ang tinutugis na Maute. Desperado na raw ang grupo. Based on the reports, they are running out of bullet. They are going house to house, searching for military-aged males to join them. They're asking for, some are asking for food, some are asking for bullets and ammunition. So basically, if we will translate that, they are very desperate. Their morale is very low. May halos 9 na po na ring bandidong nasawi batay sa pinakahuling tala ng AFP. 21 ang patay mula sa puwersa ng gobyerno habang 19 naman sa mga sibilyan. Isa sa mga namatayan si Lenog Mander. Inatake raw sa puso ang kanyang asawa dahil sa takot sa putukan. O yan ang mahirap ang aming mga anak ko kayo namatay ng kasawa, namatay ng mga nanay nila tungkol sa putok. Si Lenog at ang kanyang mga anak kabilang sa mga residenteng dinala sa Kapitolyo matapos ang isinagawang rescue operations. Kailangan natin makuha yung pangalan, yung edad, etc. para ma-identify natin. And then, yung mga iba kasi may mga kamag-anak nag-aantay. Ayon sa AFP, 10% na lang ng Marawi ang hawak pa rin ng Maute, kabilang ang sentro ng syudad. Lampas 1,000 residente para trap sa Marawi City. Natutulungan daw ng mga otoridad sa ngayon. 960 na ang na-rescue ng pamahalaan. Sundin nyo lang po yung sinabi kong gagawin nyo sa pamamagitan ng pagtataas ng isang puting bandila o puting kumot o anumang mahahawakan nyo na puting gamit. Pagka nawagayway na po ito, lumabas po muna yung mga kababaihan at kabataan na nakataas ang kamay. At simula doon, sesenya sana po kayo ng ating mga puwersa na lumapit at matutulungan po kayo. Pinapayuhan ng mga nakatakas na pwede silang tumakbo sa mga peace corridor para matulungan. Doon din maaring makuha ang mga bangkay para mailibing. Tumatagos ang peace corridor mula sa bayan ng Malabang, Calanogas, Pualas, Ganasi, Madamba, Madalum, Bacolod, Kalawi, Tugaya, Balindong, Marantaw hanggang Marawi City. Tutulong naman ang MILF na i-secure ang peace corridor. To hasten the rescue and humanitarian operations
for civilians still trapped in the conflict zone in Marawi. Jessica, tuloy ang military reinforcement sa sentro ng bakbakan para pulbusin ang Mauti Group lalo't nakatawid na sa tulay at naka-advance na ng posisyon ang mga militar. Jessica. Emil, so masasabi mo ba na sa araw na ito, dahil 90% na ayon sa militar ang kontrolado nila, mas nabawasan ba yung tensyon sa araw na ito? Kasi konti na lang kung base dun sa sinabi nila, konti na lang yung kanilang kailangang i-take over na lugar na hawak pa rin ng Maute. Masyadong naging mainit, Jessica, ang bakbakan mula kaninang madaling araw hanggang sa pumutok ang liwanag habang unti-unting binabawi ng military mula dito sa Maute Group ang dalawang tulay na yan patungo mismo sa city proper kung saan ngayon nakabase ang buong operasyon ng Maute Group. Sa oras, Jessica, na matawid na yan at makapenetrate na yung ating mga armored vehicles, yung military assets ng Armed Forces of the Philippines, konti na lamang marahil ang itatagal nitong military offensive na ito. At sila na mismo ang nagsabi, sa kabutiang palad, sana ay maagaw na at makontrol na mismo ang itong buong Marawi City. Jessica. Sa takbo ng mga pangyayari nitong nakalipas na mga araw, this is day 8, Emil, parang walang indication na nauubos ang bala ng kalaban. Ano? Yan din ang ating natatanggap na mga komento mula sa tropa ng pamahalaan na ating nakakasama sa kada magko-cover tayo mula umaga hanggang hapon. Pero isa ang malinaw ngayon, Jessica, ayon sa impormasyon na kanilang natatanggap at yung mga kwento ng mga evacuees na ating nakakausap sa kada sila'y darating sa Kapitolyo ng Lanao del Sur. Wala na raw pagkain ang puwersa nitong Maute Group. Ang ginagawa raw, ayon sa impormasyon, Jessica, inuutusan nila yung ilan pa sa mga natitirang sympathizer ng grupong ito sa sentro ng Marawi City, partikular yung mga kababayan nating babae na sila ang bumili ng makakain ng kanilang pagkain. Dahil ayon na rin sa militar, disimulado kung ito ang magta-transport ng food paloob at palabas ng Marawi City kung saan naroroon ngayon ang Maute Group. Jessica. So hindi problema ng Maute ang pagkain. Ng kanilang, hindi sila nauubusan ng bala, pagkain ang kailangan nila. Parang ganun ang nangyari, Emil. Yes, Jessica, tumpak. Yan ang primerong problema raw ng Maute Group sa kasalukuyan. Nauubusan na sila ng pagkain, pero kung balat-bala lang ang pag-uusapan, ayon na rin sa ating obserbasyon at sa mga sundalong ating nakakausap, mukhang sagana pa sa bala itong miyembro ng Maute Group. Subalit kanina nga, habang nagko-cover tayo, ang rhythm ng putukan, isang putok mula sa kalaban, ang tropa ng pamahalaan kung sumagot ay bugso. At ito ay pinangungunahan ng mga automatic rounds. Ganito ang sistema, ganito ang mauulinigan mo sa kada magsisimula ang araw ng coverage natin dito sa Marawi City. Jessica. Ang sabi ni Colonel Padilla sa kanyang mga press statement, 40 na lang daw ang natitirang Maute. Yun din ba ang nakukuha niyong sense, Emil, sa inyong pag-cover on the ground ng operations dyan? Bagaman Jessica, nag-release ng official statement ang Armed Forces of the Philippines ukol sa bilang ng kanilang mga kalaban, partikular itong kasapi ng Maute Group, yung ilan sa mga nakakausap nating sundalo at pulis na nakasalang dito sa frontline at sa conflict zone, mukhang sobra pa raw sa 40 ang bilang ng kanilang mga kalaban. Katulayan, napakalakas daw ng puwersang hinarap nila mula kaninang madaling araw hanggang sa magliwanag para mabawi yung dalawang tulay na yan. Dagdag pa rito, Jessica, ang malalakas na uri ng armas at yung uri ng mga balang sumasalubong sa tropa ng pamahalaan sa kada sila ay mag-advance. Jessica. Ano naman itong peace corridor na tinatawag, Emil? Ito ba yung parang walang fighting dapat dyan? O unilaterally, dineklara lang yan ng gobyerno, pero rerespetuhin kaya ng Maute yung peace corridor na yan? Bago ilunsad yung Peace Corridor na isa raw programa,
para sa mga kababayan natin. Very close yung naging meeting at maya't maya ang pakikipagpulong ng lokal na pamahalaan, ng mga NGOs, maging ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, katuwang dyan ng Bureau of Fire Protection, para mailunsad ng maayos at sistematiko ang programang ito. Tumaasa ang bawat isa na kasapi sa meeting na yan na magiging successful at makikisama ang lahat. Jessica. Okay, so on the ground, ano ang ibig sabihin ng peace corridor na yan, Emil? So ito ay saan raw makatulong sa ating mga kababayan na lilikas at yung sa kabilang banda, yung miyembro rin ng mga terorista na matapos kang manawagan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police na ibaba na yung kanilang mga armas at kung maaari sumuko na lamang at tuluyan ng sumapi muli sa pakikipag-isa para matapos na ang digmaan na ito. Pero mga sinasabing programa pang ilulunsad ang lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur para tuluyang ma-penetrate at maiparating ang mensahe sa mga natitira pang miyembro ng Mauti Group na kung ika-classify daw nila hindi naman talaga kasapi kundi nayaya at nayakag lamang. Ito yung mga programang ilulunsad pa sa susunod na araw nitong tropa ng pamahalaan para maging matagumpay yung bagaman na nag-collapse yung negotiation para mapahina ang puwersa nitong Mauti Group at maiparating sa ating mga kababayang sumapi lamang dito ng puwersahan na walang patutunguhan yung kanilang pakikipaglaban. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Emil Sumangil.